lulubog, lilitaw. So, very common naman sa atin. At under this, ang topic po ay talagang about levels of faith. At makikita po natin to sa 1 Corinthians 13:13. Andito na po sa ating harapan. Ano po? Pakibasa nga, Sister Joanne, pwedeng pakibasa yung ating teksto. 1 Corinthians 13:13. Chapter 13, verse 13. And now is three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Is love, yes. So, faith, hope, and love. May relasyon ba? Lulubog, lilitaw. Yung faith, sa Tagalog, ito ay pananampalataya, pagtitiwala, o pananalig. O ang ibig sabihin, ito yung paniniwala sa isang pangyayari, sa bagay, at saka sa kapwa, maaaring sa kapangyarihan, at iba pa. Ang hope naman po sa Tagalog ay pag-asa. Umaasa sa pangyayari, sa bagay, sa kapwa, sa kapangyarihan, at sa iba pa. At ang love, sabi ito yung pagkagusto at commonly, ang term na ginagamit natin dito sa Tagalog ay pag-ibig. Malapit na po ang buwan ng pag-ibig. Isang linggo na lang. Isang linggo na lang. So, ang ibig sabihin ng pag-ibig, umiibig itong nasa unahan niya, ngiting-ngiti. So, ang ibig sabihin ng pag-ibig ay malalim na damdamin o pagnanais sa pangyayari, bagay, kapwa, kapangyarihan, at iba pa. Yan po yung na ating teksto, siguro about 2 years na. Faith, hope, love. Napaka-very meaningful po sa akin ng teksto na yan sa mga nakaraang taon and until now. Ano po. So, bumalik po tayo sa faith, yung pananampalataya. Alam nyo, naniniwala ako na ang bawat tao ay mayroon nito. Tama po ba ako? Sino sa atin dito walang faith? Walang pananampalataya? Naniniwala ko na wala talaga. Ang mga hayop man, mga aso, no? Yung mga pusa, mga ibon, itong mga hayop na to, meron din silang matinding pagtitiwala o pananampalataya sa kanilang amo o kaya sa mga tagapag-alaga nila. Sabi nga sa Santiago 3 verse 19, ang demonyo man ay may faith din, nanginginig pa. Yan ay common nating naririnig sa mga mensahe ng ating mga pastor. So, ang tao pa kaya? O tayo pa kaya? Binigyan tayong lahat ng Diyos ng pananampalataya at matatagpuan natin ito sa Roma 12 verse 13. Pwedeng pakibasa. Roma 12:13. Roma 12:13. Magpagdamay sa mga kailangan ng pamamanal, maging mapagpatuloy. 12:13. 1:3. Tapos 13. 13. 30 ba? 1:3. 1:3. Sorry. Roma 12. 3. Sapagkat sinasabi 3 nga lang, sorry. I'm sorry. Sapagkat sinasabi mo sa pamamagitan ng biyaya niya sa akin ay ibinibigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayo kaysa na nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kainamunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Okay, sa kanyang teksto, sa King James, ang sabi, ibinahagi ng Diyos sa kanya. Dito naman sa NIV, sa New International Version, ang nakalagay sa akin dito ay
papabasahin ko na lang, i-quote ko yung tungkol po doon sa ano yung nasa dulo. Ano po? So, sabi dito sa halip, no? Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. So, ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng faith. Binigyan tayo ng Diyos na pananampalataya. Ang tanong, paano natin to pinahahalagahan? Paano natin ito ginagamit? At ano na ba ang antas o level ng iyo o ng ating pananampalataya? At ang topic ko po, ayon nga sa nakalagay sa screen, levels of faith. Ano-ano ito? Number 1, o una, meron na tayong pananampalataya. Kung hindi natin gagamitin ang pananampalataya, ito ang level ng ating pananampalataya. Dead faith. Patay na pananampalataya. Bakit po patay? Kasi ito ay, sabi nga, is faith without corresponding action. Sabi ito ay walang kabuluhan, walang kalakip na gawa, walang patunay. Santiago 2, verse 14 to 17. Pwede bang pakibasa, Kisha? Santiago 2, verses 14 to 17. Salamat. So, ibig sabihin, ano po, kapag pala tayo ay naka-encounter ng halimbawa, isang kapatid na walang maisuot at walang makakain, tapos sasabihin mo pa sa kanya, patnubayan ka ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Pero wala ka namang ginagawa. Nasaan ang pananampalataya doon? Yung taong nangangailangan, mawawala lalo yung pananampalataya. At ikaw, meron ka bang pananampalataya na mababahaginan siya o magkakaroon siya? Kaya nga, inilapit tayo ng Panginoon sa taong yun para na matulungan natin siya. Ano? Para mabigyan ng solusyon yung kanyang problema. Iyon ang tinatawag nating faith. Pero kung wala tayong gagawin, patay. Walang kabuluhan. Walang mangyayari. So, naalala ko yung isang advertisement. Mabuti pa itong advertisement na to. Alam ko yung mga medyo age namin or hindi ko masabi yung ilang age. Alam niyo ba yung advertisement ng Fita? Yung biscuit na pita. Sana may umabot sa inyo. Kasi ngayon wala kaming TV, hindi kami nakakanood ng TV at wala kaming alam kung may mga ganon pang advertisement. Pero itong advertisement na to, natutuwa ako dito, bigla ko siyang naalala. Kasi meron isang lalaki na nakakulay pula, favorite color niya yung pula Ang pita niya kulay pula rin, di ba? Ang balot ng pita biscuit, ay pula rin. So, paborito ni Nobi. So, kumakain siya ng pita at nung ang pita ay iisa na lang, biglang may lumabas na isang matandang babae. Yung matandang babae parang gutom na gutom. Pero bago yun, gusto kong sabihin sa inyo, na yung lalaki na yun na kumakain, habang siya'y kumakain, nangangarap siya, ang pangarap niya ay magkaroon siya ng kotseng kulay pula.
Paborito niya yun eh. So pangarap niya yung kotseng pula, hanggang sa isa na lang yung pita na natira sa kanya. Yung pita na yon, susubo niya na sana, dumating yung matanda. Pagdating ng matanda, parang hinihingi sa kanya yung pita. Nag-isip siya. Sabi niya, isa na lang tong pita na to. Palagay ko, hindi ko alam kung pinractice niya yung faith niya doon, pero I believe meron. Dahil kung wala, ay hindi siya magbabahagi. So isa yung pita, ang ginawa niya, hinati niya yung pita sa kalahati at ibinigay doon sa matanda. At pagbigay niya sa matanda, tiyadyan, yung matanda ay naging magandang babae. So ibig sabihin yung palang babae yun ay isang fairy. Fantasy, ano po. Isang fairy. At sinabi sa kanya ng fairy, anak, kanina, dagdag ko na lang to. Anak, kanina na alam ko na nangangarap ka at ibibigay ko sa iyo ang iyong nire-request. O di tuwan-tuwa siya kasi matatanggap niya yung kotse. Alam niyo, biglang bumagsak. Pagbagsak, kotse. Kalahati rin. Katulad na binigay niya doon sa matanda. Kalahating pita, kaya kalahating kotse lang meron siya. So kung ang pananampalataya ay meron, katulad nitong lalaking ito sa advertisement ng pita, papasok tayo sa pangalawang level ng faith. So, nung una, walang faith. Ngayon, doon sa advertisement, nakita niya natin, meron siyang faith, kaya siya nagbigay. So, nung bigay niya, kalahati nga lang, hindi buo. At ang tawag natin doon ay little faith. Na kung saan, we can see a great sign and we can also see wonders and still have little faith. So, alam na natin yung wonders ng pagbibigay, nakakain ka na nga eh. Tapos isa na lang yung natitira, tapos hatiin mo pa rin. Medyo merong pagka-selfish, ano po. Kaya, ang natanggap niya, dahil little ang faith niya, little din. Papatakbo niya kaya yung kalahating kotse? Hindi ko alam. So, tuloy po tayo. Little faith. Sa Tagalog po, ang little faith ay maliit na pananampalataya na kahit may nakikita o may nakikita ka na malaki, may nakikita ka dakila, mahiwaga o mahimalang bagay, maliit pa rin o kakaunti pa rin ang iyong paniniwala. Matthew 8 verse 26. Ate Nobiel, pakibasa nga. Matthew 8 verse 26. Matthew 8 verse 26, ano pong sinasabi? Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Umangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at umuti ang panahon. Okay, salamat. Ito po yung sitwasyon, Matthew 8 verse 26. Ito po yung sitwasyon na kung saan ay pinatigil ni Jesus yung malakas na hangin at alon. So, bumabagyo noong panahon na yon. At si Jesus naglakad siya sa ibabaw ng lupa at nakita siya ng kanyang mga alagad at ang particular na naandoon ay si Pedro. So, nung bumabagyo na, natakot lahat yung mga alagad. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Kaya ang ginawa nila, ginising nila ang Panginoong Jesus at sinabi nila na, Panginoon, malulunod po tayo. Tulungan niyo po kami. Panginoon, iligtas niyo po kami, malulunod tayo. At sumagot naman si Jesus sa verse 26, sabi ng sagot ni Jesus, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon. Umalma ang tubig. Alam na rin nila at laging nakakasama si Jesus, pero dumaan pa rin sila sa pagliit ng kanilang pananampalataya. Maliit, kulang ang kanilang pananampalataya.
Meron din dito sa Biblia, at alam ko nasa Marcos yun, Marcos chapter 9, na merong isang, isi-shorten ko na lang po, merong isang amang humihingi ng tulong sa mga alagad ni Jesus, na kung saan nais niya na ang kanyang anak ay pagalingin dahil inaalihan ng masamang espiritu, anak niyang lalaki. So, hindi naman ito napagaling ng mga alagad. At habang sila ay nagtatalo, dumating si Jesus. Pagdating ni Jesus, sabi ni Jesus, ano ba yung pinagtatalunan ninyo? At sumagot ang ama. Yung tatay ng bata, sumagot, sabi niya, dinala ko po dito ang aking anak. Siya inaalihan ng masamang espiritu mula pagkabata. Ngunit hindi napalayas ng inyong mga alagad. Kaya kung may magagawa po kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Ito yung sagot ni Jesus. Verse 23 to 24. Sa verse 23-24, ang sabi ni Jesus, bakit mo sinasabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Totoo naman at alam na alam natin to. Pero sa panahon nila, marahil hindi natin alam. So, ngayon alam na alam natin to. Pero, yung ama, sumagot kaagad siya. Sabi niya, sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Kulang pa, di ibig sabihin maliit ang pananampalataya. Pero may kasunod. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. Hiningi niya yun. Tinugon naman ng Panginoon yung kanyang pagsamo at pinagaling ang kanyang anak. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. So, pwede pala tayo humingi ng pananampalataya. At pag humingi tayo ng pananampalataya, papasok yung third level ng ating pananampalataya. Growing faith. Ang growing faith o yung lumalagong pananampalataya ay sabi, as God proves Himself trustworthy, our faith begins to focus on Him than any circumstances. So ito yung habang pinatutunayan ng Diyos na siya ay mapagkakatiwalaan, ang pananampalataya natin ay lumalago, lumalaki at nagsisimula tayong magtuon ng pansin sa Kanya imbis na sa mga pangyayari o sitwasyon o kalagayan ng mga o kaso ng ating mga buhay. 2 Thessalonians 1 verse 3. Kuya RG, papaglasan. Ito po ang sinasabi, mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Salamat. So, lumalagong pananampalataya. Sa Thessalonica po, ay si Pablo ay lugod na lugod. Bakit? Kasi andun na lang yung pasasalamat niya at sabi niya, nararapat lang na gawin yon. Bakit? Kasi patuloy na lumalago ang pananampalataya ng mga taga Thessalonica kay Kristo at pati yung pagmamahala nila sa isa't isa. Alam nyo, ito'y bagamat na sila ay naghihirap at inuusig. Ganon ang kanilang pananampalataya. So sa kanilang patuloy na paglago, despite ng paghihirap at pag-uusig sa kanilang buhay, nagiging ang kanilang pananampalataya? Fourth level. So, as the faith grow, the faith becomes genuine. Nagiging, ang pananampalataya, nagiging tunay. Tunay na pananampalataya. Sabi, faith is sincere and real, solid and unchanging. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Kasi may Bible ka? Meron kang hawak na Bible? Eden, pabasa ka. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Hindi ko nakakatawa
Second. Ang Florida at Eunice na ito. Hindi ako magkakain mo pa ngayon ang pananampalataya. Okay. So, tunay ang pananampalataya at merong pruweba, di ba? Kasi simula pa sa kanyang lola Loida, naandun na yung pananampalataya. Tapos naipasa pa sa kanyang inang si Eunice at naipasa sa kanya kay Timothy. At naniniwala ako na ipasa ni Timothy ito sa mga sumunod na henerasyon nila at naniniwala ako tayo ay benefited nito. Lalo na maraming nakakabasa sa katapatan ng pananampalataya o sa katotohanan ng pananampalataya ni Timothy, ni Loida, at saka ni Eunice. So tunay, tapat, totoo. Kita sa buhay, itinuro, at hindi nagbago, nagpapatuloy. If tunay or tapat, it will lead to the next level. And that level number 5 is unwavering faith. Pag sinabi natin unwavering faith, ito ay matibay o matatag. Matibay o matatag. Matatag na pananampalataya. So, matatag ang pananampalataya kung ito ay steady and holding on to God's Word. So, nakahawak sa salita ng Diyos, nangahawakan sa salita ng Diyos at hindi natitinag, steady siya. Loris, wala pala si Loris. Antoinette, pakibasa nga Hebrews 10 verse 23. Hebrews 10 verse 23. Ito po ang sinasabi. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag pag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen. So, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Alam niyo yung bawat pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, dapat sampalatayanan natin dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. At ito ay napatunayan natin sa pamagitan ng pag-aaral sa buhay ni Abraham na kung tawagin natin ay father of faith, no? So si Abraham, hindi ko na sinasabi sa inyo na si Abraham ay talaga namang ang faith niya ay ang faith niya ay hindi nanghina. Nagkaroon ng pagkakataon na nanghina sa umpisa, pero every time na nakakausap niya ang Panginoon, yung pananampalataya niya, yung faith niya ay nagiging matibay, nagiging matatag. At yan ay napatunayan sa mga pangyayari sa kanyang buhay. So, di ba, pinangakuan siya ng Diyos na dadalhin yung, bibigyan yung lahi niya ng lupain at yun naman ay natupad. Napabigay ang Kanaan sa kanila, ano po? At pangako rin ng Panginoon na gagawing ama si Abraham ng malaking bansa. At yun naman ay natupad. Until now, at lumalaki pa rin. At yung faith ni Abraham dito parang hindi ko masukat. Bakit? Kasi nanghiningi ng Panginoon na ihandog yung kanyang anak na si Isaac. Parang kung ako yun, parang hindi ko kayang ibigay. Kaya nyo ba? Sino rito kayang ibigay ang kanilang anak? Ihandog. Kayang ihandog dito sa church na ibabalik uli sa inyo. Pero yung ginagawa noon, hindi basta handog. Kasi katulad ng hayop, kinikidlan ng buhay sa leeg. At ngayon, sa ibang bansa, merong ganyan eh. Sa Middle East na kung pumatay sila, talagang ginigilitan sa leeg. Kung may mapapanood kayo, meron ako napanood na isinend ng kaibigan ko from there. Talagang nakuha na nila ng video, hindi ito movie. Sa movie, medyo natatakot na tayo, di ba, no? Pero doon makikita nyo, pag ganyan, no, tatalsik na yung
Ganon, no? So, gagawin ganon sa inyong anak, payag kayo? Sino payag? Taas kamay. Wala. Ako parang hindi ko kaya, pero si Abraham, nagawa niya yon. Na kung saan ay kikitlan niya na ng buhay ang kanyang anak, pero dahil nakita ng Panginoon ang pananampalataya ni Abraham, pinigil siya. Kasi andun yung pananampalataya niya na kung iaalay niya si Isaac, ibabalik ng Panginoon ang buhay ni Isaac. Kaya, nangyari naman, ibinalik ng Panginoon kasi hindi siya pinatay, hindi siya namatay, bagkus pinalitan ng Panginoon ang buhay na ito ng ibang hayop. No? So, ang lakas, ang tatag, ang tibay ng pananampalataya ni Abraham. At ang huling level ng faith ay tinatawag na greatest faith. The faith that everyone wants to attain. Sabi, we want to attain this in every area, in every aspects of our life. Sa anumang aspeto ng ating buhay, ito yung ninanais ng tao. Katulad ng advertisement ng tita na ibabagsak na lang sa iyo, ibibigay sa iyo. Something like that. Ano po? So, ito yung kung tatawagin, kung itatagalog natin, ito yung dakila. Ito yung malaking pananampalataya na nais makamit ng bawat isa sa anumang aspeto ng buhay. Matthew 8:10. Enzo, pwede bang pakibasa? Mateo chapter 8 verse 10. Namangha si Jesus nung marinig ito at sinabi niya sa taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Grabe, ano po. Ito po kasi ay tungkol sa pananampalataya ng isang kapitan. Ulitin ko ulit, ano po. Matthew, Daddy. Pasuyo, Daddy. Yung ano rin na yung... Matthew chapter 8. Pasok ni Jesus sa Sige. Pasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya sa opisyal ng buong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay napagresado. Siya po ay nakaratay sa bahay at tubang nahirapan. Sinabi ni Jesus, pupunta ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo ang aking santa. Sabihin lamang ninyo at gagaling ang aking katulong. Ako ay nasa ilalim ng mga nakataas na pinuno at may nakasusukupan din mga tawad. Kapag inutusan ko ang isa, pupunta ka roon. Siya ay pupunta at ang isa naman, halika, siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya yun. Namangha si Jesus sa narinig ito. Sinabi sa kanya, sinabi niya, tao sumusunod sa kanya. Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Yes, salamat. Praise God. Purihin ng Diyos dahil alam niya kung gaano kalaki, nasaan ang level ng ating faith. Ang napakadakila ng pananampalataya, napakalaki ng pananampalataya ng kapitan na ito para sa kanyang tauhan. Na hindi na kailangan pumunta pa si Jesus. Ang pananampalataya niya, sabihin lamang ni Jesus at gagaling ang kanyang utusan. Ganun kadakila yung kanyang pananampalataya. Meron ba tayong ganitong faith? Tip Lori? Asa si Tip Lori? Nandiyan ba si Tip Lori? Ako, parang feel ko yung sitwasyon ni Tip Lori. Noong panahon na dumaan siya sa ganitong pagsubok na nagkaroon siya ng sakit. Alam natin na yung sakit ay cancer. At yung cancer na yun ay talagang
ang lahat ay nanalangin para sa kanya at naniniwala ko kung marugdog ang panalangin natin, ay mas higit ang pananalangin niya para sa kanyang karamdaman. At parang nang binabasa ko tong klase ng level ng pananampalataya, parang napil ko to sa case ni T. Flory. At tayo naman ay mga buhay na patotoo sa buhay ni T. Flory na kung saan until now, ilang taon na ang dekada na po yata. Ano po? Dekada na ang dumadaan. At si Ate Flory hanggang ngayon, malakas pa. Nakapag-lilingkod pa dito sa ating iglesia. Kaya tingin ko, ang pananampalataya ni T. Flory ay dakila, malawak, malaki. Katulad ng pananampalataya nitong kapitan na ito para sa kanyang utusan. Hindi naman siya, di ba? Kundi utusan niya lamang. Pero ang pananampalataya niya ay gayon na lamang. Meron mga case dito na kung tawagin ay dog faith, na humingi rin siya ng tulong sa Panginoon at para sa inaalihan din ng masamang espiritu ang kanyang anak na babae. Ayaw ibigay ng Panginoon sa kanya yung pagpapagaling para sa kanyang anak kasi hindi ito para sa mga dayuhan, ito ay para sa kanyang mga anak lamang. Sabi gano'n, hindi dapat ibigay o ihagi sa aso ang pagkain o ang biyaya para sa kanya mga anak. Pero sumagot itong babae, sabi niya kung ang aso man ay nasisiyahan na sa mumo na kinakain niya na nalalaglag mula sa mga anak ng Panginoon. Ganun kalaki yung faith niya kung kaya pinawi niya ang babaeng ito at sinabi niyang umalis na ang masamang espiritu sa iyong anak. So yun yung mga nakamamangha. Ito yung mga dakilang klase ng pananampalataya. Ako gusto ko rin itong pananampalataya na to. Gusto niyo ba to? Talagang kumbaga miraculous ang magiging effect nito sa buhay natin. So, kung iisipin natin, yung ganitong faith talagang walang inhibition. Walang inhibition, walang katulad, ano? Alam niyo, napansin ko, last year, ang faith ko ay naginamang faith na katulad ng kay Pedro. Matthew 14 verse 26 to 33. Dimple, pasuyo naman pakibasa. Matthew 14 verses 26 to 33. Matthew chapter 14 verse 26 to 33. Inirabutan sa tao ng mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, mapuntahin mo ako dyan sa pinaroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakas si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumuto. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alala? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, humigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga bang kayo ang anak ng Diyos? Sabi niya. Amen. So, dito, si Pedro, meron siyang pananampalataya doon sa verse 28 to 29. Sabi niya, nung nakita nilang naglalakad si Jesus sa ibabaw ng lupa, sabi ni Pedro, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din. Bumaba siya ng bangka at naglakad nga siya. So, meron siyang pananampalataya. Diba? Katulad ng number 1 natin, bago natin simulan yung number 1, binigyan tayo ng pananampalataya ng Panginoon. Sa verse 30 to 31, makikita natin na ang faith dito ni Pedro ay maliit lang.
verse 30 to 31, pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog, kaya't sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Tapos, nung sila ay sumakay sa barko, pagsakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. Sa sitwasyon na to, ang faith ni Pedro ay growing. Lumalago. Bakit? Kasi nakita niya ang katotohanan ng pagiging anak ng Diyos ni Jesus. At hindi lamang siya ang nagkaroon ng paglago ng faith, maging ang lahat ng nasa bangka, lumago din ang faith. Ano po? So, kung magkakaroon tayo ng ganitong faith, pwedeng ang nakapaligid sa atin, ang mahal natin sa buhay, lumago rin ang faith. Last 2024, alam nyo, maganda, mabuti, talagang bless ang taon pagpasok sa buhay namin. Sa aming pamilya, masaya kami. May mga bisita kaming dumating sa bahay na naging blessing sa amin. Marami kaming narating. So, ang saya ng pasok ng taon ng 2024 sa amin. Hindi po ngayon 2025. Ano po? That was last year. At almost mid-year po, may dumating na pagsubok. Hindi ko yung pinansin. Kasi akala ko maliit lang siya. Akala ko saglit lang siya. Pero lumaking tumagal. At napansin ko, habang tumatagal, iba na yung nagiging pakiramdam ko. Pero sa paligid ko, walang nagtatanong, walang pumapansin. Ito pong problema to ay hindi sa akin lang, hindi sa pamilya ko lang, sa mga mahal ko sa buhay ko. So, walang nagtatanong, walang pumapansin. Mahirap pala yung ganong pakiramdam, Feeling ko, lumit yung faith ko. Feel ko, lumulubog ako. Bumaba yung level ng aking pananampalataya. Kalungkot ako. Dumadating yung punto, sa bawat araw, umiiyak ako. Na-stress ako, at ang bawat araw, ang feeling ko ang tagal. Parang feel ko, nagkasakit ako. Pero salamat naman sa Diyos. Sa kabutihan niya, sabi ka nung kanta kanina, yung goodness of God. All my life, you have been faithful, God. Naging faithful siya. Buong buhay ko. Makikita natin yan sa Lamentation, chapter 3, verse 22 to 23. Huwag na po nating basahin at yan ang nakalagay doon sa kanta. That all my life, you have been faithful. Naging faithful ang Diyos sa buhay ko. Doon naman sa Psalms 34, verse 8, all my life, you have been so, so good. Naging napakabuti ng Diyos. Buong buhay ko rin. Natuwa ako kasi ipinaalala niya sa akin yung katapatan niya. Nag-sorry ako sa kanya. Kasi nakatingin ako sa paligid ko. Hindi siya yung tinignan ko, kaya humina yung faith ko. Samantalang, sabi rin ng isang kanta kanina, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat malungkot. Dahil sa panahon ng pagsubok, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunod. Nag-usap kaming mag-asawa
nag-usap kami kasama ang anak ko at yung ilang mga concern sa problema na yon. Nakita ko namang kumilos ang Lord. Actually, dahan-dahan. Mahirap pala pagka gano'n. No? Dahan-dahan man, tinugon niya yung mga prayers namin. Nakakatuwa kasi halos yung mga devotions namin, bawat araw ng aming buhay, magaganda yung mensahe. Para siyang tumutugon o sumasagot sa mga tanong ko. Kaya bakit naghahanap pa ako sa paligid ko? Bakit naghahanap pa ako sa kapwa ko? Eh, siya naman ang bahala doon. Hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako pababayaan. Nagkataon naman, nung anniversary natin, last year, ang team natin ay Hebrews 12 verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Hindi niya pala kami iniiwan. Hindi niya kami pinababayaan kailanman. Ako yung nagkulang. Lumiit. Lumubog na pala yung pananampalataya ako sa Kanya. Lumubog na pala yung level ng pananampalataya ako sa Kanya. Salamat. Dahil kasi sabi naman doon sa Lucas 7 verse 5 to 6, sabi ng mga apostol sa Panginoon, Panginoon, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. Sumagot ang Panginoon, kung may pananampalataya kayong kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa malaking punong ito, mabunod ka at malipat sa dagat at susundin kayo nito. Sa little faith pa lang pala, may malaki nang mangyayari. What pa? Yung greatest faith. Ano po? Yung levels ng faith natin. Una, ibinigay sa atin ng faith. Pangalawa, kung di natin ginamit, ito ay patay o dead faith. Pag ginamit natin at nagsimula tayong gamitin, ito ay ang tawag sa faith na ito, kapag sinimulan natin gamitin, ay little faith. Pagkatapos ng little faith, ay growing faith. Lumalaki ang ating pananampalataya. At habang lumalago ang ating pananampalataya, ito ay magiging genuine. At pag naging genuine, ito ay magiging unwavering. At pag naging unwavering at nagpatuloy ang paglago ng ating pananampalataya, ito ay magiging greatest faith. At ito ang ating asamin sa ating buhay. So, alam niyo, doon sa mensahe ng Panginoon, na kung meron tayong maliit, kasing liit ng mustasa, mabubunot natin ang puno at malilipat ito sa dagat kung nanalisin natin. At susunod ito sa atin. Kaya alam niyo ang ginawa ko, binunot ko yung problemang yun sa puso't isip ko at itinapon sa dagat ng paglimot. Yun ay sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. At muli, nagsikap kami, nagsikap ako na palaguin muli yung pananampalataya sa buhay ko, sa buhay namin. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Biblia, sa pamamagitan ng araw-araw na nagde-devotion, araw-araw, hindi lang araw, kundi basta meron akong oras, hindi basta meron akong oras, anytime na maalala ko, kailangan ko tumawag sa Kanya, tumatawag ako sa Kanya, kahit anong oras, kung gusto ko umiyak, hihiyak ako, sinasabi ko sa Kanya yung laman ng puso ko, hiningi ko sa Kanya, nadagdagan ng pananampalataya ko, at pinakikinggan ko yung boses niya sa pamamagitan ng banal na spirito. At
araw-araw, pinapractice ko yung faith ko dahil kailangan kong practicein. Dahil pag hindi pala natin pinractice ang ating faith, pwedeng mawala to, pwede itong mamatay, pwede itong maging patay. Alam niyo itong faith, hope, love, 1 Corinthians 13:30 na ito. Blessing ito sa akin kahit hindi siya nakasindi lagi. Blessing ito sa akin. Yung faith, minsan, hindi buo. At mayroong kapraso. Kapraso lang, hindi ba? Hindi buo. At minsan, totally wala nga. Patay ang ilaw. Ang hope, hindi ko alam kung napapansin nyo, lagi yan nakasindi. Ang love, minsan, nababawasan ng kapraso. Hindi ko alam kung napapansin nyo. Somewhere sa taas na iyong ng letter L, nawawala yun. Kapraso. Ang love wala nawawala. Nababawasan. Pero ang love ng Panginoon, hindi. Laging buo yun. Yun sa atin lang. So, kahit nababawasan ng maliit lang, habang tumatagal, nakikita ko yung love na bubuo uli. At ngayon nga, siguro, dahil hindi bagong sindi, matagal nang nakasindi, buo uli yung love. At dahil siya yung greatest, may hope na di nawawala para mabuo at lumago muli yung faith. It will happen. Bakit? Kasi di sila naghihiwalay. Sabi ng 1 Corinthians 13:13, and these three remain: faith, hope, and love. And the greatest of this is love. The love of Jesus, sweet and marvelous. Keep the levels of our faith intact. Be watchful. Be watchful po tayo.